Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Maikatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangang ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Biyernes na naman at ngayon narito tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan binibigyan tayo o tinutulungan tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita upang makapagdesisyon tayo ng tama patungo sa kanyang paghahari. Ngayon dito sa ating ebanghelyo, nagbabala si Jesus sa mga tagapakinig niya na huwag mag-ipon daw ng makamundong kayamanan habang nandito sa lupa. Mga kayamanang pwedeng nakawin, mabulok, o di kaya'y pagsawaan natin. Tignan mo ang iyong paligid. Tignan mong mabuti ang iyong silid, yung mga kabinet mo. Ano ba yung mga nakatago sa iyo? Mga tao o mga bagay
na iyong kinahuhumalingan? Ito ba'y tunay na kayamanan para sa iyo? O maaring umaalipin lamang sa iyo? Sa araw na mamatay tayo, iiwanan natin ang lahat ng ito dito sa lupa. Wala tayong madadala sa langit, maging sa impyerno, wala tayong madadala. Nais ni Jesus na magtipon tayo ng mga bagay na panghabang buhay, hindi nabubulok. Nais siya magkaroon tayo ng kayamanan na hindi tayo bibiguin, ang regalo at kaloob ng pag-ibig. Ito yung hindi nabubulok. Ang Diyos ay pagmamahal at tayo'y nilikha para sa pagmamahal. Magmahal at mahalin. Ang mga kayamanan sa lupa ang madalas umaagaw sa atin na magmahal at dinadala tayo sa pagkaalipin. Gumagawa ng laban sa pagmamahal. Bakit nahuhumaling tayo na bumili, mag-angkat, mangolekta ng maraming bagay? Isa sa mga lumalalang addiction ngayon ay ang internet shopping. No? Di mo na kailangan pa lumabas. Kahit anong oras, di kailangan ang sasakyan at may delivery pa sa'yo. Kailangan mo lang ay credit card. No? Credit card ng asawa mo. Hindi kinakailangan sa'yo. Biro lang yun, ha? Maaring pagiging panatiko din sa basketball team, sa mga iniidolo natin, mga artista, biktima ng nakasanayan na itinalaga natin para sa sarili. Halimbawa, yung mga mahigpit na schedule, no? Yung mga gawain, pwede tayong alipinin nito. Sila na nagdidikta ng ating buhay, na salip tayo ang nasusunod. Madaming oras ang ginugugol natin sa mga bagay na ito at ninanakawan nito ang mas mahalaga na dapat nating pagkaabalahan. Wala na tayong panahon sa pag-ibig. Diba? Minsan, nawawalan tayo ng panahon sa ating pamilya na naghahanap ng pagkalinga natin. Pagtingin sa kapwa. Lahat ng kinikilos ko ay mas maunawaan palagi sa liwanag ng kahinatnan o resulta nito. Mahalaga na iniisip natin, ano ba ang mangyayari kapag ginawa ko ang bagay na ito? Bawat pagkilos natin ay may konsekwensya. Kung tutusin, mahalaga at dapat natin tukuyin muna kung ano ang kalalabasan ng anumang ating mga desisyon, mga gagawin para maintindihan natin ito. Madalas kasi bigla-bigla tayong nagdedesisyon nang hindi nag-iisip. Isinasaalang-alang ba natin ang intensyon ng Diyos para sa atin kapag meron tayong gustong gawin? Ito ba ay patungo sa langit? Patungo ba ito sa paraiso o sa kawalan? Tinuturo sa atin ni Pablo sa unang pagbasa kung anong ibig sabihin ang piliin ang daan ng pag-ibig. Para sa kanya, ang karangalan nga na galing sa tao ay hindi mahalaga. Mas mahalaga sa kanya ang maglingkod. Ibig sabihin, umibig pa rin kahit na ito'y may kaakibat na pagdurusa. Tinuturing nga niya yung sarili niya na hangal. Ganun din ang mga tao nakakakita sa kanya. Pero ang kanyang kahangalan ay para kay Kristo. Kaya ito'y may kahulugan, ito'y nakapagliligtas. Katulad ng nababaliw, pinagtitiisan niya ang maraming pagsubok para sa kapakanan ng iba, para maipalaganap lamang ang mabuting balita. Ang kanyang pinagtutuunan ng pansin ay ang mga taong inakay niya sa pananampalataya kay Kristo. Sabi ni San Francisco ng Assisi, ang mabuting naghihintay sa akin ay higit na kahit anong pagdurusa o pasakit ay nagiging kaaya-aya. Nagiging masaya tayo kahit kapos, walang ari-arian kapag ang mga ito
ay nagpapahayag ng mabuting darating. Sa buhay espiritual, isa sa mga bagay na dapat maging klaro sa atin ay kung saan tayo patutungo. Anumang gagawin ko na maglalayo sa aking ganap na layunin ay walang patutunguhan. Ninanakaw nito ang aking pagkatao at nilalagay sa panganib ang kaluluwa sa anumang aking gagawin. Nasaan at para saan ang iyong puso? Babala ni Jesus kapag inilagay natin ang ating puso sa mga kayamanan sa mundo, ay pwede tayong dalhin sa kabiguan, kawalan ng pag-asa, minsan ay kamatayan. Tanging Diyos lamang ang kanyang pag-ibig ang di tayo bibiguin. Di lang ito walang hanggan, ito din ang pinakadakilang kayamanan. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, maraming salamat, Ama, na nagbigay sa amin ng Espiritu Santo upang bigyan kami ng kakayanan, makapaglakbay patungo sa iyong kaharian. Tulungan nawa kami ng iyong Espiritu na itun ang aming mga sarili, lalo't aming mga desisyon patungo sa walang hanggang kayamanan. At ito ang aming ipunin, nang hindi pinapahalagahan ang mga bagay na makamundo. Kunin mo rin ang aking puso at punuin mo ito ng iyong pag-ibig, upang ang tanging naising ko lamang ay ang tunay na kayamanan, at nawa ito ang maging lahat para sa akin. Ito'y inihiling namin sa ngalan ng Anak at si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.